Ay, nako. Nakakainis. Nag-file pa sila ng motion for reconsideration ng mga Grayson. Kawawang Doña Claudia. Umaasa pa rin may babalik ang kanyang glory days. At ito pa, kumuha pa sila ng bagong abogado. I think, medyo bata ito eh. Hindi kasi pamilyar yung pangalan niya sa aking legal circle. Who is it? Attorney Mildred Prado. Ay! Bibisita ka? Imposible. Wala nakakaalam, nandito ko. Baka sundan na tayo ng mga pulis. Tago ka. Akong bahala. Hi! Pumasok na ako kasi bukas naman yung gate. Nagdo-doorbell ako pero walang tao. Ate Millie. Excuse me. Do I know you? You don't remember me? Classmate ako ni Lulu nung high school. We used to come here. I'm Maricel Okiko. Well, now I use my husband's surname. Guison. You mean... Yes. Small world, right? I'm sure we have a lot to talk about. I have to commend you. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Well, binasura na ng korte ang kaso nila laban sa akin. So that makes me a free woman. That means I can go anywhere I want to go. Huwag kang pakasiguro. Dahil mas magaling na ang abogado ng mga Grayson. You know what? Mas mapapadali ang buhay ko kung tatawagin ko na ngayon si Victor. Sabihin ko sa kanya, nandito yung hinahanap nila. Oh, I'm sure you don't want to do that. And you're not gonna do that. What makes you so sure? For the same reason na ayaw mong malaman nila na ikaw ang ate ni Lulu. You know, the moment I found out na ikaw na ang bagong abogado ng mga Grayson, I knew something was sketchy. Kasi bakit nga naman gugustuhin ng ate ni Lulu na depensahan ang pamilyang yun? Unless you want something or someone from them. Si Elisa lang ang nakapagpapasaya kay Lulu. At kung yun ang makapagpapasaya sa kapatid ko, I am willing to break the law. Collateral damage ka lang. Distraction para magawa kong plano ko. You know what, ate? Huwag na tayo mag-away. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Magkampihan. I assure you, when this is all over, nakukuha mo ang kaisa-isang gusto ng kapatid mo.